Hello po, ako si John, 13 years kidney transplant. May share lang ako sa inyo. Ang dami kong gamot, no? Yan. Lahat yan, libre. Wala akong binayaran na dyan. Wala akong nilabas na pera. Lahat yan, libre. Pero, syempre, kalakip ng libre, kailangan may sakripisyo ka. Kailangan may gawin ka. Kailangan mo mapagod. Kaya bago ko makuha tong libre na to, marami akong pinagdaanan dito. Tulad nito, etong CellCept na to, 50 tablets, so 150 siya. Good for 1 month and 2 weeks. Etong gamot na to, anti-rejection medicine to. Nakuha ko to sa, yung guarantee letter nito, nakuha ko sa congressman namin na Muntinlupa. Kaya salamat ulit sa congressman namin sa Muntinlupa. Then, ito naman madami na to. Nakuha ko to sa Office of the Vice President na si Miss Sara Duterte. Almost, lagpas na 1 month bago ko nakuha tong gamot na to. Alam nyo naman siguro yung process sa Office of the Vice President. Kailangan nyo mag-online. Then, kailangan nyo kumuha ng schedule, mag-submit ng mga requirements. Tapos, i-interviewin. Then, papapiliin kayo kung saan kukuha ng gamot. Depende kung saan may available. Pero, ang tips ko lang sa inyo, kung kailangan nyo na yung gamot, kung may available naman sa Globo nyo na lang kunin. Huwag na sa South Star kasi sobrang tagal ng proseso. Inabot ako ng lagpas 1 month bago ko makuha tong gamot na to. Nakailan akong follow-up, nakailang tawag ako sa kanila. Pero still, nakakuha pa rin tayo ng gamot. Ang kagandahan lang din nung kahit matagal, at least may iniintay tayong gamot. So, mas maganda pa rin yun. Mas okay pa rin yun kaysa mag-iintay tayo sa wala. Ayun lang, kaya thank you din ako sa Office of the Vice President at nakakuha tayo ng gamot. Ayun yung palagi ko sinasabi sa inyo, magtyaga kayo, mag-research. Then, syempre, i-follow nyo yung page ko para at least may makuha kayong idea kung saan kukuha ng gamot at kung sinong lalapitan natin. Ang ipapakiusap ko lang po sa inyo, sana habang kumukuha tayo ng gamot, habang nakikiusap tayong kumuha ng gamot, pera din naman natin to, taxes din natin to, still, kailangan natin dumaan sa proseso, still, kailangan natin magpasalamat sa kanila. Ang kailangan ko lang sabihin sa inyo at kailangan kong ipaalala sa inyo, sana, kung sino man ang kausap natin, kung sino nasa gobyerno ang kausap natin, sana maging, magkaroon ng respeto. I mean, maging magalang tayo sa kanila. Unawain natin yung mga requirements nila, yung gusto nilang gawin para sa atin, kung ano-ano yung mga requirements, sundin natin. At sana, maging magalang tayo sa kanila. Anyway, pag naman may problema sa kanila, pwede tayo mag-reach out para mag-submit ng concern kung may mga problema sa mga government employee. I-share lang po ako sa inyo, kami po magkakapatid, ang magulang po namin retired government employee. So, ang tatay at nanay ko, gusto kong sabihin sa inyo, and proud kami, parehas po sila. During na nasa gobyerno sila, wala silang inargabyadong tao, at honest po silang tao. Kaya maipagmamalaki ko po ang magulang ko bilang government employee na mabubuti silang tao. 'Di ba? Hindi ko po nilalahat ng gobyerno, pero mas naniniwala ako, mas lamang pa rin yung mabubuting tao diyan. Yun lang po, lagi ko po sinasabi, maging mabuting tao at magkaroon ng respeto sa bawat isa. Ayun lang po yung tanging paraan para masuklian natin yung binibigay sa atin ni Lord na pangalawang buhay. Diba? At lumaban tayo palagi, diba? Ayun lang po, ingat po kayo palagi and God bless po. Ito po yung mga gamot ko.